What's up mga longgi? Andito tayo ngayon dyan. Papalinis ako ng panggilid. Naka 3,000 odo na tayo. So kailangan natin linisan yung panggilid natin. So ayan. Tapos ipapasabay ko na lang din ibalik yung ano. Kasi binalik ko sa stock yan eh. Binalik ko sa yung stock na center spring eh. Diba, naalala nyo, nagpalit ako ng center spring nung nag long ride kami papuntang Dingalan. So, ibabalik natin ito ngayon. Ito, yung center spring natin. Babalik natin to. 1K RPM to. Ayan. Papalinisan ko lang pang gilid ko kasi simula nung umuwi ako mula Pangasinan is hindi pa yan nalinisan. So, papalinis ko yung panggilid ko. Ayan. Sa mga nagtatanong din sa comment section na na kung ano ba maganda, kung FI ba or yung carb ko dati. So, mamaya sasabihin ko rin sa inyo kung ano ba mas maganda. Yung sa dati kong motor naka fully set yun eh, pero iba pa rin talaga yung performance ng ng FI. Yan o. Dumi na oh. Madumi na. Kailangan ko na pintor yung marunong sa... So ayun mga longgi, ito yung panggilid natin. So madumi na. Sakto kasi may dito, pinalinis ako yung panggilid. Tapos sakto may pambuga dito. Diyan lang. Linisan na lang din natin. I-washingan yung motor natin. Ayan yung panggilid natin mga longgi. So pansin nyo mga stock yan. Stock din yung pulley. Springs lang yung papalitan natin, yung center spring lang. Sasabay ko na. Ibabalik ko kasi medyo nagiging mapagpag na rin siya. Simula nung binalik ko sa stock na spring. Di ba nagpalit tayo ng spring na 1K RPM nung nagbiyahe tayo papuntang Dingalan. Naka 13-15 yan eh. Kaliwa yung mababa. Kanan yung Wala kasing nawala na yung pangalan eh. Basta kaliwa 13. Baka kapareha sa ata no? Hindi kita mas makapal yung... Ang nandito, mabigat. Oo, kanan. Kasi ito yung magaan. Oo. Kita naman. Kita naman na yun. Ayun, mabigat ito. Ito yung magaan. Nasaan na yun? Yan no? So yung sa pulley natin, yung combi na nilagay ko is 13 tapos 15. Ayan, 13 tsaka 15. So madumi na rin to. Sasabay na dyan. Yung napansin ko lang sa bushing natin, yung sa dating motor na yung carb is mahaba yung bushing nun. Tapos ito, medyo maliit. Saka dyan, pansin ko, di ba nag-31 ako, yung consumption nito, 31 nung una. Ngayon, mas mas tumipid. Oo. Nung simula lang na pumatak siya ng mga 1.5, odo. Baka talagang ganun lang. O baka nga ganun lang sa una matakaw. Tapos ngayon, nagpo-40 na ako eh. Yung center spring natin na yan, pansin nyo, center spring natin is pansin nyo naman na yung center spring natin is binalik ko sa stock. Center spring lang ipapalit ko dyan huwag na yung clutch spring. Sana 1 guys. 1K. Palitin na ba yung gando dyan? Di pa
Pwede pa to. Bilis lang. Nagtigas lang ako, medyo mapagpag na sir eh. Mapagpag na yung belt. So yan, ibabalik na dyan. Pinalitan mo yung tuon. Dito ba? Opo, Correct. springs. Mas pinatigas ko lang konti din. Yung bagong pinalit. Nararamdaman mo parang Oo, yung belt, yung mga ganun. niya. Ayun, hindi na mapagpag. Dali ka bit. Madali na yung kapit eh. Wala na yung isa eh. Dati na ano, nahihirapan ako eh. Yung hindi ko pa tinanggal yung isang stopper. So ayun mga longdi, dito na tayo sa bahay and ayun, tapos na tayo magpalinis ng panggilid natin and napalitan na rin natin yung ating center spring. So ito yung stock na center spring natin mga longdi, ayan. Center spring natin. So binalik ko to nung after natin mag-rides doon sa Dingalan, Aurora. Pinalitan ko ng center spring yung motor natin ng 1K RPM. So ito 800 per stock to. So ngayon binalik ko ulit yung 1K RPM na center spring kasi nga nararamdaman ko na yung pagpag sa belt natin dito sa stock. Kasi medyo mabibrate na rin siya. Unlike dati nung bago pa siya, di ba? Siyempre bago pa yun. So yun, ngayon okay na yung motor natin, wala nang vibration, wala na rin yung mga unexpected na mga tumutunog na parang pagpag ng belt, gano'n. 1K RPM na center spring and 800 RPM yung stock lang ayan, tapos combination ng 15 and 13 na bola. So all stock yun, all stock pulley, all stock bell, walang rig groove or what, spring lang po. So ayun na nga mga longgi, gusto ko lang linawin sa inyo na sa mga nagko-comment, ayan, na mga kung ano ba yung okay, easy ride 150 Fi ba or easy ride carb type. So ayun, nakita nyo naman sa mga previous vlogs ko na galing akong carb type, which is na easy ride 150N. So gusto lang linawin sa inyo, personal na experience ko kasi ito yan. Dati easy ride 150N ko is matakaw talaga sa gas yun. Nung bago pa siya, pumapatak siya ng 28 kilometer per liter. Tapos nung in-upgrade ko panggilid, so ayun, in-upgrade ko lang ng in-upgrade hanggang ayun, nakakuha ko ng 31 32 ganun kilometer per liter sa easy ride 150N ko. About sa speed naman, okay naman takbo ng easy ride na carb kasi galing akong carb, okay naman yung takbo niya. Pero kung i-compare ko ngayon na naka easy ride 150 Fi na ako, ibang iba talaga, ibang iba sa hatak, ibang iba sa alam mo yun, sa speed na binibigay na speed sa'yo. Talagang masasabi kong may pagkakaiba talaga silang dalawa. Bukod sa fuel injected na, yung sa performance ng speed, stock versus stock na easy ride 150 Fi and carb, mas angat yung Fi para sa akin. Kasi galing nga akong carb, yun yung vlog, doon ako nag-start mag-vlog sa easy ride 150N ko. Ngayon, kahit dun sa mekaniko ko,
Yun nga, yung nasasabi niya, iba talaga yung performance ngayon ng FI. Bukod sa ang ganda ng upgrade nila kasi nilakihan yung capacity ng tank, mas pinatipid pa ngayon gawa ng fuel injected. So yun. Kahit sa mekaniko ko, si Janjan, nasubukan niya yun dati yung Easy Ride 150N ko, naka-pulley set yun, naka-bando belt, naka-regroove, ano pa ba? Ayun, YSMR na pulley set yun eh. So yun, naka-set na yung panggilid nun. And marami na napalitan, busina, battery, naka-Amaron yan eh. So yun, lahat, CDI, ano pa ba, ignition coil, mga napalitan ko na rin yung Easy Ride 150N ko na yun. And iba pa rin talaga. Sinabi niya na, yun yung sa'yo, Easy Ride 150N mo, is nakaset na, yung panggilid na. Pero all stock yung engine nun all stock. Pero nakaset yung panggilid. Pero iba pa rin daw talaga yung performance na binibigay ng Easy Ride 150 Fi. Tsaka makikita nyo naman sa previous vlogs ko ngayon sa Easy Ride 150 Fi na goods siya sa performance, sa long rides, and hindi siya hirap. Kami angkas pa ako nung nag-rides kami, di ba? Sa mga nagtatanong kung nagiinit ba, syempre hindi. Gawa ng naka-oil cooled na rin po yung yung motor natin, yung Easy Ride 150 Fi. So, hindi siya nag-iinit. Nakita nyo naman, nilong ride ko siya mula Manila hanggang Pangasinan. Tapos, pagdating sa Pangasinan, nag-rides pa kami papuntang Gabaldon to Dingalan. Wala naging problema, may angkas pa po ako. Paras kami mabigat. Ako nasa 75 kilos ako, pero hindi nahirapan yung motor natin. Nakita nyo naman, yung performance, and okay na okay rin siya sa long ride. Sa nagtatanong kung ano ba yung mas okay, carb or FI, ito yung masasabi ko. Yung carb kasi, low maintenance. Sa Easy Ride 150 Fi, syempre, pag maintenance mo, linis ng throttle body, linis ng fuel filter, ayan, mga ganyan, di ba? Mas doble na yung ingat mo, syempre. Dati kasi sa carb, yung motor ko na ilulusong ko sa baha ngayon, syempre, mas iniingatan ko na siya ngayon. Kasi fuel injected na po siya. Lahat na naka-Easy Ride 150N na nag-upgrade to Easy Ride 150 Fi, mag-comment po kayo below kung ano po yung experience nyo sa dalawang motor. Sa Easy Ride na carb at Easy Ride na Fi. So yun, nilinaw ko lang po sa inyo ano ba yung mas maganda. And pinakita ko lang din sa inyo na nagpalinis na ako ng panggilid. And yun yung tsura ng panggilid natin. And yun, springs lang yung pinalitan ko. And sa gas consumption, hindi ko pa siya nagagawa actually kasi nga, yun nga, nagkatrangkaso ako. And actually, hindi pa okay yung katawan ko ngayon. Medyo may ubo pa rin, namamalat. May konting sipon. Pero yun, medyo tinatamad pa nga ako eh. Kumilos-kilos, gano'n. Kasi nga, galing akong trangkas, matinding trangkaso, grabe. So, yun. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo. And kinara ko lang kung ano ba talaga mas maganda. Easy Ride 150 Fi or carb. Pero, nakadepende po yun sa tao. Kung ano yung gusto nyo, ano yung pinupurso nyong bilhin. Kung ano yung kaya, and kung ano yung mas masaya sa puso ninyo, diba? Kasi kayo mismo yung gagamit niyan. So yun, maraming salamat sa panonood sa video na to, and kung nagustuhan niyo yan, please leave a thumbs up and don't forget to subscribe. Hit the notification bell para always kayo updated sa mga gagawin ko pang mga videos and vlogs and contents sa motor natin and sa mga adventure na gagawin pa natin kung saan tayong rides pupunta. So ayan. Thank you!